Mga katanungan, sasagutin. Mga alalahanin, lilinawin. Ito po ang programang katuwang nyo sa usapang batas, serbisyo publiko, politika, and of course, maging kalusugan, physical man or ngayong araw na to, espiritual. Ako po si Pastor Jeff Eliscopides mula po of course sa Rebuild City Church, pansamantalang umahalili sa ating kaibigan na hindi ko na naman makikita ngayon. Nami-miss ko na si ating Cheryl Cosim dito po sa programang Sagot Kita. Alam nyo ba, napapakinggan din tayo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro. Ito, madali tandaan, 99.9 sa Ormoc at 104.7 sa Tacloban. And of course, bukod po sa radyo, live din naman tayo sa True TV Signal Channel 19. Yan, sa mga may signal cable po. Maging sa Facebook at YouTube din. Kahit saan pala, makikita tayo, no? I-search nyo lang ang True Network PH, okay? True Network PH. Spiritual Day po tayo ngayon. Katuwang natin, as usual, ang MX3. At ang paksa po natin na pag-uusapan ngayong araw na to ay paano ba? Ito na. Paano mag-move on? Na yun, ha? Hindi lang naman to usapang pag-ibig. Nag-check out agad yung mga hindi sawi, ano? Yung mga iba dyan. Ako, Pastor, chill lang. Happy ako. Okay, hindi lang to pag-ibig. Ang bawat isa sa atin ay may mga tinatawag na, alam mo yon, yung mga extra baggages na dala-dala natin na nakakabigat sa ating mga puso't isipan. Maaring yan ay dahil sa, alam mo na, hindi magandang nakaraan, mga karanasan mo noong 2024, gusto mo pang bitbitin ngayong 2025, maaring pagkakamali sa nakaraan. O pwede rin namang mga bagay na pinanghihinayangan natin, alam mo, bisyong na-acquire natin. So sa gitna ng iba't ibang mga distractions, paano nga ba natin haharapin ng tama ang bukas ng may pananalig sa Panginoon? At alam mo yon, yung punong-puno ng pag-asa. So, simulan na natin ang usapang tutulong sa inyong magnilay-nilay. Okay? Para muling makabangon, magtiwala at magbalik loob sa Diyos. Lahat ng yan makakaya dahil sagot ka ni God, of course. Ang ating question of the day. Ayan, nagpagupit pa ako para dito dahil first live show natin ngayon dito sa January. So, eto na, ang tanong, sa anong aspeto ng buhay ka nahihirapang mag-move on? Yan, maganda yan. Normally, 4 yan. Sa spiritual, sa relational, sa physical, or financial. So kung may gusto kayong i-share, mag-comment lang sa ating live stream dahil katuwang natin ang MX3. So meron po tayong surpresang gift packs at sa 5 mga mapalad na commenters natin. Kaya mag-comment lang kayo na mag-comment dyan. Baka isa kayo sa 5 mapipili namin mamaya. Don't forget to share our Facebook live stream as well. Ang MX3 capsule po ay tested, proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Ayan, excited na ang lahat doon sa booth. Ayan, na-share nyo na ba? Okay, pagpunta nyo po dito sa Facebook, pindutin nyo lang yung share sa bandang kanan and then I'm sure yung kaibigan nyo mabe-bless po sa topic natin ngayon. So, excited po lahat every time merong bagong taon. Pag pumapasok po ang 2025, in our case, excited po ang mga Pinoy. Pero based on survey recently lang, 90% ng mga Pinoy ang excited, medyo bumaba. Normally, mga 94, 96% yan kada taon, Pero ito yung tanong ko hindi yung excited ka pa sa pagpasok ng taon or excited ka pa rin ngayon. Ang tanong, gaano ba yang tatagal? Okay? Hanggang saan ba yan tatagal? Sino sa inyo rito nag-New Year's resolution na? Alam nyo ba New Year's resolution? It's the set list of things to do for the first week of the month ng January. May kaibigan ako Sabi, alam mo Pastor, ang New Year's resolution ko, hindi na ako bibili ng Yossi. Sabi ko, okay yan After 2 months, 2 weeks lang nakita ko, nag-yoyosi na. Sabi ko, kala ko New Year's resolution mo, hindi ka na bibili ng Yossi. Pastor, totoo naman, hindi ako bumibili. Nangihingi na lang ako. Patay. Pero hindi ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, yung may mga bagay na ayaw mo nang bitbitin sa 2025,
May mga pangyayari, experiences na alam mong nakasira sa diskarte mo ng 2024, alam mong nakabagal sa karir mo, alam mong nakabagal sa relasyon nyo para maging fruitful. Ito yung mga bagay na minsan hindi naman siya kasalanan, minsan mga bad habits lang. Okay? Sobra ka magbabad sa telepono, okay? Parang nagsi-CR ka na lang, daldala mo pa yung telepono mo. Or minsan naman, mas malala na may unforgiveness ka. Karga-karga mo yung galit sa nanay mo, sa kapatid mo, sa opisina mo, right? And ngayon 2025, alam mong yun yung nakasira sa karir mo, hindi ka nakafocus last year, hindi ka nakabenta. Pero somehow, parang ang hirap, alright, dalin pa rin sa 2025, pero ang hirap din mong iwanan. So, I don't know about you. Maybe some of you may mga bad habits ng panayang add to cart mo. Alright? Panayang gastos mo. Nabaong ka sa utang ng 2024. Nasanla mo pati kidney mo. I don't know. So, parang ngayon, baguhin ko na yung diskarte ko. Okay? So, paano ba, ano pa dapat na diskarte natin? Okay? So, meron ako magandang verse sa Philippians 3, verses 13 to 14. Sabi ni Apostol Pablo, "Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it." Right? Sabi, "But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." So, ang galing lang ng sinabi ni Paul. Sabi niya, kung ako tatanungin mo, ang dami ko pang pwedeng i-improve sa buhay ko. Pinag-uusapan po natin si Apostol Pablo, ha? One of the greatest apostles ever lived. Almost, alam niyo po, more than half ng New Testament, alam ko sinulat na tong tao na to. Pag tinignan niyo to, yung kung Christianity lang, wow, baka next to Jesus na yung level na to. And yet, sabi niya, in all humility, sabi niya, kung ako tatanungin niyo, ang dami ko pang dapat i-improve sa aking spiritual walk, sa aking journey dito sa mundo na to. And then kumambyo siya, one thing I do. Okay. So madali-dali to, isa lang. Isa lang daw ang dapat niyang gawin. Isa lang daw ang gagawin niya. And then pag sabi niya ng one thing, parang dalawa naman yung sinabi niya. Forgetting and then moving forward. So parang, ano yun? Nung pala, ang ibig niya sabihin, alam niyo yung coins? Di ba yung barya, yan, si Manong driver ng Grab na sinasakyan mo ngayon. Good afternoon, Manong driver. Yung coins, may dalawang sides, tama po ba? So, isa lang yung coin, pero two sides po siya. So, para po itong ganito. Sabi ni Paul, if there's one thing na gagawin ako, kakalimutan ko na yung nakaraan, and I'm gonna look forward sa hinaharap. I'm gonna press toward the goal. So, himayin natin yan, okay? Sa first segment natin, meron pa tayong mga 12 minutes na natitira. Himayin ko lang muna tong una at pangalawa, and then yung pangatlo, ano yung magiging solusyon o effect ng gagawin natin. Forget what is behind. Mga kapatid, have you ever felt na ang bigat-bigat ng dala mo from past mistakes, failures, regrets, maaaring hindi ka magaling na ama, alright? Maaaring pabaya kang ina, maaring estudyante ka na hindi mo inayos yung pag-aaral mo last year, maaring nalulung ka sa bisyo, maaring may mga nagawa ka na hindi mo dapat ginawa, kayong mag-boyfriend, girlfriend, and then alam mo na ang bigat ng last year mo, okay, financially, emotionally, relationally, physically, kaya ka nagkasakit dahil sa bisyo mo yan, nagpupuyat ka, and then papasok ka na maaga, lasing ka kagabi. So parang, Pastor, gusto kong matanggal to eh. So sabi rito, kalimutan mo lahat ng mga nakaraan na pangit. Well, Pastor, ang dali niyan sabihin, but it's hard to move forward kung kargado ka nga. So si Apostol Pablo, nire-remind tayo na kaya natin yan. Paul, same thing po kay Paul, meron siya mga painful at shameful past. Okay? Dati, masama si Paul. Pinipersecute niya mga Kristiyano. Instead na sundin niya si Jesus, hindi niya alam, pinipersecute niya si Jesus. So, ano yung mga pwede nating gawin in terms of forgetting the past? Well, spiritually, i-let go mo yung guilt and condemnation. Alam niyo po, matinding kalaban to ha. Si Satan, okay, si Taning, okay, tinumi katabi mo. Oh, hindi yan yun, okay? Tinumi katabi mo, hindi yan si Taning, okay? So, alam mo yun, yung si Taning, ang style niya, iko-condemn ka, napakasama mo, pasimba-simba ka pa,
Ang dami mong ginawang masama kahapon. Nag-pornography ka lang kagabi. Ngayon, nakikinig ka ng mga Christian song na yan. So, ang tendency, you feel the guilt, you feel condemned. Alright? But you know what? Jesus already paid for our sin. Kung naniniwala ka may relasyon ka sa Diyos, pinagbayaran na ng Diyos ang mga kasalanan natin in the past. So, point number 1, kung gusto mong maka-move on, forget mo muna yung let go of the past sin, yung guilt, yung condemnation. Perfect si Satan dyan. Magaling si Satanas dyan. Iko-condemn ka. Alright? Number 2, forgive yourself. Ito, matindi to. Patawarin mo rin sarili mo. Alam nyo, minsan, failure ka as a mother, failure ka as a father, failure ka as a child, yung hindi ko tinapos yung pag-aaral mo, nagbisyo ka. Sometimes it's hard to move on kung magdodwell ka. Sino sa inyo rito, marami kang what ifs? Alam niyo what if? What if hindi ko siya sinagot na yan, no? What if hindi ako nangutang? What if hindi ako nag-abroad? Ang dami natin minsang what if, ano? And sometimes hindi natin mapatawad yung sarili natin sa mga kapalpakang ginawa natin. But let me tell you something. If you run to God, right? And then nag-ask ka ng forgiveness, I believe the Lord has already forgiven you and you can forgive yourself. And then thirdly, forgive others. Ito pinakamahirap kasi. Alam nyo, ang may nagsabi minsan, yung daw hindi pagpapatawad ay parang umiinom ka ng lason and you're praying na yung taong nag-offend sa'yo ang mamatay. Okay? It's as if pinagdadasal mong mamatay yung tao, pero ikaw unti-unting namamatay. That's what unforgiveness does. Pag punong-puno po tayo ng unforgiveness, ang tendency po, gusto mong may masamang mangyari sa tao, gusto mong maghirap yung tao, gusto mo rin siyang magantihan. So, anong nangyayari? Tayo rin nagiging bitter, nagiging rin po tayo, yung anger, nasisira araw natin, pag in-stalk mo siya sa Facebook. So, I'll tell you something. Forgiveness is more for yourself. Pag ikaw ay nagpatawad, actually, it's more for you more than for the other person. So, i-release mo yung tao. Una, i-release mo yung sarili mo, i-release mo yung tao. Pangatlo, paano not dwell in the past? Paano tayo, ano ang picture po ng forgetting what is behind? I-release mo yung mga unhealthy habits. Guys, makinig kayo. Ngayong taon na to, may mga tao kang dapat i-unfriend. Ayun. May mga tao ka na nakabagal sa movement mo, nakabagal sa trabaho mo, nakabagal sa karir mo, nakabagal sa relasyon mo sa Diyos. Kasi bad company corrupts good morals. Yun daw pong environment na ginagalawan mo, kung puro nega yan, meron ka bang kaopisina na mukhang pinadala ni Satanas? Hindi, joke lang, okay? Alam mo yung nega, yung negatron, yung puro negative na lang, yung lumayo ka sa mga tao na yan, pre. Ate, lumayo ka sa mga tao na puro negative. Yung, kunyari, maaraw. Grabe, bad trip, ang init. Pag umuulan, bad trip naman, umuulan, masisira yung sapatos ko. Yung, sabi ni Lord, ano gusto mo? Snow? Yung parang, ang daming tao na hindi makahanap ng something to be grateful for, hindi makahanap ng something to be thankful for. Lumayo ka sa mga taong ganyan. I-unfriend mo yung mga nega at mga bashers dyan sa Facebook feed mo. I-unfriend mo, i-unfollow mo yung mga walang kwentang TikTokers na kung ano-ano lang naman pinagpapapanood mo. Hanggang 2 a.m. ka nanonood ng walang kwentang mga TikTok at mga Facebook Reels and all. So practically, may magagawa tayo. Matulog ka na maaga. Mag-exercise ka. Kumain ka ng tama. Alam niyo po, may small steps ha. Magugulat kayo. Malaki po magagawa. Hindi ka makakabuo ng bagong kwento kung hawak-hawak mo pa rin ang lumang kabanata ng buhay mo. Ang ganda, ulitin ko para sa mga naghigab. Okay? Hindi ka makakabuo ng bagong kwento kung hawak-hawak mo pa rin ang lumang kabanata ng buhay mo. So, again, let go of your past sins. Sabi sa 1 John 1:9, God forgives when we confess. Huwag nyo na i-carry yan. Let go of your past hurts. Hindi madali magpatawad, pero holding on to bitterness ay masyadong mabigat sa sarili. Let go of your past. Ito pa isa. Let go of your past achievements. Anong sabihin na to?
Naging complacent ka na ngayon dahil parang feeling mo, kumita naman ako last year, petiks na ako ngayon. May komisyon ako noong December, petiks ako January. Dapat tuloy-tuloy po yung ating progression. Alright? So, number 1, okay, forget what is behind. Yung past, okay? Kalimutan na natin yon. Huwag na nating balik-balikan yon, okay? So, eto, short lang to, focus on what's ahead. Alam nyo ba, nung nag-drive ako papunta rito, yung kotse ko may side mirror. At meron ding windshield. Now, hindi ako nakatingin the whole time sa side mirror. Ang weird nun, di ba? Parang nakatingin ka sa side mirror, nagda-drive ka. Okay? No. Mababangga ka doon, pare. Walang tumitingin sa side mirror the whole time na nagda-drive. Saan ka tumitingin? Sa windshield sa harap mo. Ganun din po sa buhay. Minsan nakakatawa, parang sino namang syunga yung titingin sa side mirror. Pero minsan sa buhay natin, ganun tayo, pre. Nakatingin ka sa side mirror the whole time. Nakatingin ka sa past. No, we should focus on what's up ahead. Namumuhay po tayo sa mundo na maraming distractions. Social media, yung pressure sa career, pressure sa kaibigan, sa ka-classmate. Diba parang nape-pressure ka, kailangan pumayat ka, kailangan tumaba ka, kailangan maputi ka, kailangan naka-braces ka. Yung mga worldly concerns na to can pull us away sa purpose that God has for us. Ang tanong, gaano ka ba ka-focus? Sabi kasi dito ni Paul, straining toward what is ahead. You know the word straining toward? It's a picture of an athlete na malapit na yung finish line, nanlabas na po yung mga ugat. Nakakita na kayo ng Olympic race? Yung halos labas na yung litid dito sa leeg, and then yung legs niya halos mag-cramps na sa sobrang tigas ng takbo na kasi, giving every ounce of effort. Sabi ni Paul, ganyan ka dapat ka-focus. Ganyan ka dapat naka-focus sa hinaharap. Sino yun? Of course, si Lord ang gusto nating malapitan at ma-reach na goal. Now, Jeff, sana nga ganyan kadali. Mahirap po ito. Ang dami kong kaibigan, nagsimula maganda, start of the year, okay pa nung first quarter, middle of the year, bumagsak na. Nanghina na. Okay? Nawala na sa wisyo. Nawala na sa direksyon. O dati, nag-church ka noong January, February, ba't di ka na nag-church ngayon? Pastor, naging busy sa trabaho eh. Ito nga, Pastor, nagkautang-utang kami. Sabi ko, tinalikuran mo ba naman si Lord eh? Dapat naka-focus lang tayo kay Lord kahit seemingly parang wala pa siya. No, tahakin mo lang ang landas ng Diyos. Pastor, maraming trials. Sino ba walang trials? Ano sabi sa James 1 verses 2 to 4? Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Bakit? Because the testing of your faith, sabi dito, produces perseverance. At yung perseverance daw kailangan matapos so that you may be complete, not lacking in anything. Ang weird na sinabi ni Apostol Pablo, ni Apostol James, Pablo, matuwa raw tayo. Magkaroon daw ng pure joy pag may mga trials and challenges. Paano yun? Yay, may cancer ako. Ganun ba yun? Hindi po. Ang sinasabi ni Pablo, hindi mawawala ang trouble sa mundo. In this world, you'll have trouble. But once you have troubles, it's an opportunity for you to run to God. It's an opportunity for you to stand up on your feet at habulin mo ang presensya ng Diyos. So, as we end, dito po sa second part, ano itsura nito, Pastor? Spiritually mag-focus ka. Una, mag-spend ka daily time in prayer. Every 8:30 ng umaga, nandito rin po ako sa 105.9, okay? Yung Daily Brad Devotion. Ayan, abangan mo yan sa Ted Filon Show at DJ Chacha Show every 8:30 a.m., tandaan mo yung Bible verse, mag-meditate ka, bumili ka ng sarili mong Bible. Nasa mga online shopping yan, 200 pesos lang, napakaganda. Yung Taglish version, ang ganda. So, spend time daily in prayer, in reading the Word of God. Okay? And then, i-align mo yung mga priorities mo sa calling sa'yo ni Lord. Priority mo yung pamilya mo. Susunod lang yung career. Right? Si God, yung pamilya, yung career, o kung nag-aaral ka, yung pag-aaral. So kasi nga, minsan sabog-sabog ang priority natin. Inuuna ang barkada more than kay Lord. Inuuna yung iba. So mag-focus tayo. And lastly, isulat mo yung mga goals mo for this year. Alright? Gawin mo malinaw yung finish line mo. Okay? By the end of 2025, wala na akong utang. O something like that. By November
bayad na ako sa lahat ng utang. By March, eto na yung mga little steps na na-take ko. By June, nag-lose na ako ng ilang pounds. Alright? By ganito, na-unfriend ko na lahat ng mga kailangan ko i-unfriend. So, again, yun po yung mga practical focus natin ngayon. Fix your eyes on Jesus and He will guide you to the finish line. Alright! Palakpak naman dyan! Alright! Simula pa lang yan. Ayan. Iba talaga itong mga... Okay, ang iba tong sila niya. Direk, salamat sa palakpak. Wala kasi yung kasama sa studio para feeling ko nag-iisa ko. Simula pa lang yan ang ating kwentuhan. Kung meron ka nang gustong i-share, pag-usapan natin yan sa ating Facebook live stream. Baka isa ka na sa mga mapalad na mabibigyan ng MX3 gift packs. So, huwag kang bibitaw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita, Sagot Ka ni God. I'm Asuncion del Rosario of Tagbilaran, Bohol. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. Lord, you give me this trip as a gift. Please protect us, guide us, and may I experience you today. Amen. Really special for me because this is where Jesus was. This is also my childhood dream to see Holy Land. At sa wakas, I'm here! On my own experience, father was stroke with cerebral hemorrhage. He was still 60 years old. Everybody of us asked God to save him. Jesus does the miracle. Go to Jesus and tell Him, Lord, I want your help. I need your miracle in my life. He was given life up to 76. We have to trust in the Lord, strengthen our faith, and we should always depend on His love and wisdom because faith sees, hope expected, and love will always remain. MX3, tunay, natural at original. Ako si Derek Rabago ng Albay. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up to the last day. Glorious God, I thank you for this wonderful opportunity that I will visit you here in the Holy Land and witness your wondrous miracles. May I encounter you today. Ang isa sa tumatak na lugar sa akin ay ang Peter's Primacy. Dahil dito, pinarami ni Jesus ang tinapay at mga isda para mapakain ng maraming tao. The one thing you and I should really trust in is Jesus, because He is the creator of all things. Jesus is faithful, Jesus is loyal, Jesus will never let you down. Natutunan ko na yung pagtitiwala sa Panginoon, yung pag-entrust ng buong buhay natin kay Jesus na walang imposible sa Kanya. At pinagkakatiwala ko din sa Kanya yung karamdaman at kagalingan ng mama ko. Naniniwala ako na hihilumin niya lahat ng ito para sa mama ko. Ano man po yung pagsubok na meron tayo ngayon, isa lang ang solusyon at siya lang ang tanging daan. Basta ipagkatiwala natin ang sarili sa Kanya. Alam kong buhay siya at nananatili siya at mananatili pa rin sa buhay ko si Jesus. MX3. Dito ako, believe. Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Pag-asa tulad ng sikat ng araw. Ang pag-asa ay sumisikat sa puso ng Pilipino. Hirap man ay dumating, tayo ay hindi bibitaw. Sapagkat ang pag-asa ng Pilipino ay buhay na buhay. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Huwag mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Hebrews 10:23. Pag-asa, ikaw ay MXtraordinary Pinoy, brought to you by MX3 Coffee and Tea. Malasakit, likas sa puso ng Pilipino, sa ngiti o luha, handang magbigay ng aruga sa oras ng pangangailangan. Nagbibigay ng lunas, nagtatanim ng pag-asa at pagmamahal.
Maging mahabagin kayo sa isa't isa at magpatawad tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Ephesians 4:32. Malasakit, ikaw ay Extraordinary Pinoy, brought to you by MX3 Coffee and Tea. Blessed day everyone! Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ho ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako 4th runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. I'm Lucy Chu from Cebu City. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Lord, I am putting my hope in you for finding my luggage. I trust in you, O Lord. I invite your presence for me today. Amen. I love the boat ride, the dancing, and all the preaching and singing. It was so perfect. We were talking about miracle kasi I have the experience of losing my luggage, which is I was just hoping that my luggage won't be lost because I prepared so much for this trip. When you and I go through pain and suffering, we always question, we grumble, we complain, but instead of that, we offer this. Lord, I offer this. I'm doing this, Lord, for you. I know that you have a purpose. Miracles do happen. God heard my prayers. Actually, some others lost their luggage, like totally lost, but ours is already found. I found my luggage already. Miracle always happens. No matter what will happen in your life, the saddest part of your life or the happiest, you should always thank God. Just like my luggage, if you're lost, you can still be found. Just invite Christ in your life. MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. I am Maribeth V. Alcordo. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Lord Jesus, just thank you for the day. Thank you even, Lord, for giving me this opportunity to visit this Holy Land. I offer my life to you every day. Amen. Coming to this place is everybody's dream. I am one of those members that our plane was canceled. Ang tingin namin hindi na kami aabot. I cannot make this alone, but God is working on us. Amazing talaga na dumating kami and we were able to be part of the group now. We don't experience the pain that Jesus experienced. Because some of you don't have the confidence that His death was enough to pay for your sins. Sometimes I would think I am not worthy, but then I know I am being loved. And this is a blessing, really. I have realized that really God has the perfect plan for me. Good works are not enough. It's always Jesus Christ. It's always our faith, our hope, and love. Because God's love is the greatest love of all. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Babalik na ang programang Sagot Kita. Again, sa mga katitunin lang po, ako po si Pastor Jeff Eliscopides ng Rebuild City Church. Tuwing alas 4 po ng Sabado, tayo po ay live sa ating Facebook at YouTube channels. Okay, Rebuild City Church po, Facebook at YouTube, Saturday 4 p.m. Yan po ang aking online service. So ang ating question of the day, balik tayo sa anong aspeto ng buhay ka nahihirapang mag-move on. Kung sa tingin mo, okay, oo, paano sila magsisimula, okay, i-comments mo lang dyan, okay, comment mo lang dyan, alam mo pastor, ganitong arena ng buhay ako nahihirapan, itong aspeto na to ako na madali ako naka-recover. So, any testimony po about moving on, i-comment nyo lang at i-share sa ating live stream. At baka ikaw
maswerte, mapalad na mananalo ng MX3 gift packs. Ayan! Okay, maganda yung mga comment natin. Mamaya babasahin natin yan. Ano? So, having said po na ang topic po natin ay moving on, tutuloy ko lang po yung pangatlong part. Ito yung parang ano ba yung naghihintay sa atin? Ano ba yung goal na dapat nating i-aspire? Okay? Kasi nga po, minsan, yung buhay natin na stuck na lang tayo. Alam mo, tumanda ka lang pero walang pinagkatandaan. May kilala kayong ganon? Yung, alam mo yun, nagkaedad lang pero parang andiyan ka pa rin. Yan pa rin yung bisyo mo. Parang na-rehab ka na nung binata ka. Hanggang ngayon pala, nagda-drugs ka pa. Di ba ganon, di ba? Oh, may asawa ko ulit na bago. Di ba? 3 na nag-iasawa mo. Itong tito ko talaga na to. Yung parang, yung buhay pa ulit-ulit lang. Ang tawag dun sa English, yung vicious cycle. Yung buhay parang hindi naka-move on. Parang, alam niyo yung daga na nasa kulungan, yung tumatakbo dun sa bilog na wheel. Di ba parang, ganyan lang ba ang buhay natin? Pero hindi po yan ang plano ng Diyos sa atin. Remember, sabi sa Jeremiah, I know the plans I have for you, says the Lord. Plan to prosper. So, ibig sabihin ng prosper, may progression. Plan to prosper you and not to harm you. To give you hope. And also, a future. So, kung ikaw po ang nahihirapang mag-move on, feeling mo na stuck ka na. In fact, some of you, 2024, okay, mas worse yung naging buhay mo ng 2024 compared doon sa past years. So, bakit barang palala? Bakit palublub ako sa bisyo na to? So, this message is for you. Sinabi po natin kanina nung una, kalimutan mo na yung nakaraan. Walang naka-move on na nakatingin lagi sa likuran. Walang nakapagmaneho na nakatingin lagi sa side mirror. Okay? So, kalimutan natin nakaraan. Magkapatawaran na. Okay? I-overlook mo na yung offense. Okay? Yung mga bisyo mo na nakasira. I-cut mo yung credit card mo kung kinakailangan dahil yan na nagbaon sa mga utang. Kain ka ng kain sa mga lugar na hindi mo naman kayang bayaran. Kuha ka ng kuha. Add card ka ng add to cart na wala ka naman pambayad sa katapusan. I-cut mo na yan. Kalimutan mo na yan. Okay? Ayaw mo, babalik ka rin sa credit card pagka marunong ka na. And then next point po natin, kanina sinabi natin, and then tumingin ka sa hinaharap. Ano ba yung plano ni Lord sa'yo? And then ito pong pangatlo, sabi rito, and press toward the goal. Sabi ni Apostol Pablo, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. The ultimate goal po para kalimutan mo yung nakaraan, para ka magpatawad, para tanggalin yung mga bisyo, at para mag-focus dito sa hinaharap, is not for temporary purposes sake. Hindi po mga temporal lang natin dito. Yung mga temporary success ng mundo na to, okay, yung mga worldly achievements na minsan dyan tayo kumuhugot ng ating sense of identity and security. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung mga temporal na bagay, but eternal prize. Eternal prize. For which, sabi rito, si Lord daw, pinofocus ka kay Christ, which is the ultimate prize. Kahapon pinapanood ko yung isang sikat na artista sa Amerika, no, sa interview, si Mel Gibson, okay? Yung bahay niya nasunog doon sa Palisades, sa California, yung wildfire. And then nung ni-interview siya, I think sa CNN, sabi nung nag-interview, so meron ka bang naiuwi? Meron ka bang nakuha from your house? Nagtagalog yung reporter, ano? Nagtagalog din si Mel Gibson. Sabi niya, pre, wala ko naiuwi. Hindi, English of course. Sabi ni Mel Gibson, passport lang yung nauwi niya and some document. Okay? Yung lahat ng mga Golden Globe Awards niya na Best Director, Best Film, yung mga awards niya throughout the years, sabi niya may mga rare books daw siya as way back as 1600s. Mga libro to nga na mga rare. So mga arts, mga paintings, lahat natupok ng apoy. And sinasabi niya, those are just things. At the end of the day, itong mga material, mga temporal na bagay na yung mga ibang tao talagang pilit na hinahabol, nagpapakamatay para makuha tong karangyaan, pumapatay ng kalaban sa politika para ma-retain yung pwesto ngayong eleksyon. Alam niyo po, yung mga kapangyarihan, yung mga ari-arian, pangsamantala lang yan. Yung mga hinahabol mo, hindi mo madadala yan sa libingan mo. Pag namatay ka, hindi ilalagay yung Rolex na 20 million na yan sa kabaong mo. Hello? Lalagyan ka ng mumurahing relo na tigwa 150 para maganda lang tingnan sa camera, di ba? So,
ikaw na habol ng worldly success and worldly achievements, I think mali po yung hinahabol natin. Because pag tayo po'y mamamatay na, okay, hindi isasama ng mga kamag-anak mo yung sa kabaong mo yung mga titulo ng lupa na mga na-acquire mo. Ang dapat nating pinaghahandaan ay yung mga eternal pursuit. Ano yon? Relasyon sa Diyos. Pagmamahal sa kapwa. Okay, pagiging generous. Pagiging mabait. Pressing on means persevering. Kahit gaano kahirap, ito pong race na to called life, itong buhay natin, hindi siya sprint. Hindi siya yung 100-meter dash. No. It's a marathon. Matagal-tagal po ito para kasing hinalintulad po ni Paul sa isang runner na marathon na nakafocus daw siya sa finish line. Takbo lang siya ng takbo. He keeps on running. Hindi niya iniintindi yung mga katabi niya. Sino sa inyo rito, kaya hindi ka maka-move on, compare sa kaopisina mo? Uy, ba't mas maganda yung relo niya? Bakit naka-iPhone 16 na siya? Nagsanla ng kidney yun, hello? Bakit naka-ano na siya? Ba't ang laki ng TV sa bahay niya? Alam mo, kaya hindi tayo makatakbo ng karera natin. We keep on looking what others have. Compare tayo ng compare kung ano meron ng iba. We fail to enjoy what we already have. Kaya po, sabi ni Paul, parang marathon lang yan. Mag-focus ka sa finish line. Takbo ka lang ng takbo. Kahit pagod ka na, maglakad ka. Kung kinakailangan, gumapang ka. Basta ang direction mo, papunta sa finish line. Ganon din po tayo. Heaven is our finish line. May inalok sa'yo rito, maging illegal, gumawa ng immoral, makipag-sex sa hindi mo asawa, okay? Tapos ito, mag-under the table para ma-close yung deal. Hindi. Nakafocus ako sa tama na landas. Okay? Heaven is my finish line. And being in the presence of God is gonna be well worth it. So, ang goal po natin sa buhay, hindi po yung mga earthly success. I'm not saying maging tamad ka. No. Trabaho ka. Gawin mo yung tama. Pero hindi yan ang ultimate goal. Diba? Nawala na yung spiritual mo dahil puro ka material. Hindi ka nagsisimba dahil paglinggo, nagtatrabaho ka pa rin para kumita. Alam mo yung buhay mo, you just exist para mabuhay, para lang kumita, para lang kumain. Hindi po ganon. May purpose sa atin si Lord. Dapat yung pong ating focus ay heavenward. Kaya pag may nag-alok sa yung mali, illegal, immoral, malaki nga kita pero ayoko. Maano yung takbo ko, madidiskaril. Madadapa ako, maliliko ako, mag-U-turn pa ako para makabalik kay Lord. Wag na, matagal yan. So the word press on implies persistence, perseverance. Hindi po ito passive na, okay lang. Siguro naman darating na si Jesus. Dito na lang ako, hindi na lang ako magtatrabaho. Hindi po ganun, hello. Tatrabaho tayo. Pero hindi yun ang ultimate goal natin na kumita ng malaking pera kahit illegal at immoral. Gawin mo yung trabaho mo, alright? Maging maayos yung trabaho mo, and the Lord will bless you. So, as I end, okay, ipursu natin yung holiness. Ano dapat nating tingnan? Be intentional in living a life na pleasing to God. Ang una mong tanong, matutuwa ba si Lord dito sa i-reply ko dito sa basher na to? Okay? Manonood ka sa laptop mo, walang tao sa paligid. Ito bang i-click ko na website na to? Kasama ko naman si Lord ngayon dahil omnipresent siya. Matutuwa kaya si Lord dito sa papanoorin ko na to? Matutuwa kaya si Lord sa bibiling ko na to na hindi ako magiging good steward ng pera niya? Kahit wala akong pambayad, basta makaporma, bibiling ko? Yun yung mga tanong, pare. Matutuwa ba si Lord? And then pangalawa, stay faithful. Continue serving God kahit mahirap o challenging yung pagsaserve kay Lord. Kahit parang feeling mo, naku, magmumukha akong syunga. Naku, magmumukha akong ganito pag ginawa ko yung tama. No. Walang nalugi sa gumawa ng tama para kay Lord. And lastly, look ahead to eternity. Remind mo lagi sarili mo, itong mundo na to, panandalian lang to. Itong mga illegal at immoral na tinutulak sa akin ng mundo para yumaman, para sumikat, pansamantala lang to. Ang ultimate prize natin, si Kristo. So fix our eyes on Jesus. Don't give up kahit may challenges, and encourage others. Let's run this race. Together, we can do this. Tingnan nyo na lang po. Parang farmer yan. Isa pang illustration. Faithfully, nagtatanim ng seeds. Kahit hindi pa niya makikita yung bunga. In fact,
Yung mga nagtatanim ngayon ng mga mangga, maaaring makamatayan na nila, hindi nila makikita yung tubo. Pero one day, 20 years down the road, 30 years, may mga taong makikinabang sa buto na tinanim niya 30 years ago. Parang ganun lang tayo. Yung magsasaka, he keeps on working, he keeps on trusting the harvest will come, he keep on trusting na mayroong bearing tong ginagawa ko na to. Ganun din po tayo, let's press on towards God. Let's press yung faith na meron tayo, because ang buhay Kristiyano hindi po sprint again, kundi marathon. Huwag ka susuko, kay Kristo lamang ang tagumpay. Let me end with some question. May last 2 minutes ako. Anong mga karga, ano yung mga baggages sa nakaraan ang bit-bit mo pa rin ngayon na kailangan mo isurrender kay Lord? May unforgiveness ka ba sa nanay mo? May galit ka ba sa kuya mo? Meron ka bang pagkamuhi sa asawa mo? Galit ka ba sa magulang mo? Okay? May masasama ka bang bisyo? Ano yung mga hindi mo na dapat kinakarga ngayon na kailangan mo i-surrender kay Lord? Pangalawa, how can we stay focused kay Lord? Okay? Paano kang magiging regular sa pagdarasal, pagbabasa ng Biblia, okay? Pakikinig sa mga salita niya. And then pangatlo, ano yung mga practical step na kailangan natin gawin to press on to your spiritual race this week? Ayan, no? Na-excite ba kayo? Sino rito? Ready ka na mag-move on? Ayan, no? Ayan, ready na mag-move on. Kung may gusto po kayong i-share, habol lang sa pag-comment sa ating live stream. 5 ang mapalad nating mabibigyan ng MX3 gift packs mula, of course, sa ating mahal na MX3. Huwag bibitaw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita, Sagot Ka ni God. I'm Rachel Embracho from Bohol. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Heavenly Father, thank you, Lord, for loving us. We will continue to serve you because you are everything. And Lord, guide us today, protect us. In Jesus' name we pray. Amen. Upon entering Jerusalem, hindi ko ma-imagine na Jesus is here, Jesus is there. The blood of Jesus is special. His death was enough to pay for your sins. Dahil sa love niya sa atin, He saved us, died for us, He buried and He rose again. It is really important that we have faith in God. Be consistent in your faith, and our faith must anchor to God. Trust mo lahat sa Kanya, lahat ng plans mo sa buhay, lahat ng problems mo, lahat ng struggles mo, submit mo sa Kanya, ibigay mo ka sa Kanya dahil He knows the best for you because everything is in His hands and He promised that He will make your path straight. Hindi mo to makukumpare sa ibang trip, walang katulad. Be MXtraordinary with MX3. During the pandemic, nawalan ako ng work that time and then nawalan din ng work si Dimson. Hindi namin alam kung paano namin nalagpasan yung pandemic na yun. Pero I can see and I can sense God in our lives. Friends, when you're going through financial difficulty, when you don't know how to make ends meet, just remember that our God is the God who owns everything. We can cast all our burdens, all our worries, all our thoughts and cares to Him. This is a manifestation that He really does hear people's cry, even those na hindi ina-utter ng mga tao sa Kanya. Thank you, Mama. Naging strong ka sa pinagdaanan natin and we're still here na even our faith is still strong. The purpose that God has given you will really manifest in your life for as long as you obey in Him. He will really bless you in His time. And thank you sa miracle na ito. Napakasaya lang namin that you have brought us to where you're born, sa lahat ng nilakaran mo. Hindi ko talaga ma-imagine na nandito kami ngayon sa Israel. Sobrang blessed and happy lang namin that you have called us here and not just to see this glory but to be of purpose in your land. So, ikaw talaga, God, ang number 1 sa puso namin.
MX3. Tunay, natural at original. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Masigasig, pusong masikap, patuloy na nag-aalab, tanglaw ay di magmamaliw. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbigay sa atin ng espiritu ng kawalan ng lakas, kundi ng pag-ibig ng matatag na pag-iisip. 2 Timothy 1:7. Masigasig, sigasig at tapang, di bibitiw hanggang sa tagumpay. Ikaw ay MXtraordinary Pinoy, brought to you by MX3 Coffee and Tea. Hello, beautiful people! Ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit panatag ang loob ko sa MX3? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen, mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong Seal of Quality Excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Jiggy Manikad po, I live by truth and integrity. Tiwala ako sa MX3 capsule dahil ito ay may clinical trial published in the Journal of Aging Research and Clinical Practice. Negatibo sa E. coli at Salmonella bacteria, may physical at chemical analysis mula sa ISO at GMP certified na planta. Tiwala ko na ang MX3 capsule ay tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Hi, I'm Dr. Donald De Los Santos Reluya. I'm Dr. Ladylyn Tamaya Reluya, and we've been married for 8 years. May purpose na kaya dinala kami dito. Humihingi ako ng forgiveness din. Parang nakalimutan ko panandalian siya Pero parang ganun din ngayon hindi lahat dapat nakapokus yung attention mo sa trabaho. Kailangan bigyan mo rin ng time para sa kanya. Siguro time naman namin na humingi kami ng blessing para sa atin. Yun lang naman ang inihiling namin. Na magka-baby kami. Naniniwala ako na pag hiniling mo, ibibigay niya. Trust. Doon kami kumakapit na magtiwala lang tayo. Magtiwala lang tayo sa kanya at ibibigay din yun. To trust in Jesus is to allow Him to work in His time. And that's what we need to do. We need to trust and wait upon Him because His timing is never late. He has a perfect time. Antay lang tayo. Enjoy natin yung buhay. Enjoy natin yung life. Huwag tayong magmadali. Darating din yan. Nakasuporta siya sa akin parate. Thank you, Lord, for all the blessings, for all the guidance and everything. Be MXtraordinary with MX3. Ang bilis naman ng oras. 10 minutes na lang, Nasa huling bahagi na po tayo ng programang Sagot Kita. Ako naman po, of course, nag-iisang Pastor Jeff Eliscopides ng Rebuild City Church. Imbitahan ko na rin kayo tomorrow, 4 p.m. po yan, live po yan sa Rebuild City Church Facebook at YouTube channels. Pag naman gusto nyo ako makita ng personal, makita-kita tayo pag linggo. 10:00 po yan sa AIM Conference Center. Ang ating question of the day, sa anong aspeto ng buhay ka nahihirapang mag-move on? Ayan. So, tandaan nyo lang yung tatlo nating ginagagawin. Kalimutan mo yung nakaraan, harapin mo yung hinaharap, and then press towards the eternal goal. Ganun lang yon. Hindi mo kayang gawin yung pangalawa kung di ka gagawin yung una. Okay? So, babasahin ko lang ibang mga komento ng ating mga citizen. Okay, netizen pala. Yan. Yan ang term pag nasa online. Tingnan nyo itong mga comment na to. Ang ganda po ng mga tanong nila. Sabi ni Eddie Rehuzo Letada, Pastor Jeff, ang tanong ko po ay kung paano makaka-move on sa isang panlolokong ginawa sa'yo. May isang taong nanloko sa akin hanggang ngayon ay hindi ako makawala at palagi ko pa ring iniisip. Sa Eddie, hindi ko alam yung konteksto na to. So kung nasa isip mo lang siya, hindi ko alam kung physical, pero kung emotional, mental, madali lang yan in terms of forgiving that person. Okay?
maybe talking to that person, sabihin mo, ano may ginawa mo sa akin, pinapatawad na kita, kahit hindi yung humingi ng tawad, it's up to you. Forgiveness is a choice, okay? It's based on a decision, not just based on emotion. So, kaya mo yan. Raven Afable, paano ba makamove on sa taong minahal mo ng 2 years? Ayan, no? Kaso malalaman mong may iba pala trabaho niya. Kalapating mababa ang lipad. Nako, medyo matindi tong tanong na tong si Raven. Well, Raven, kung mahal mo at willing magbago, okay? So I think mapag-uusapan yan. Okay? Isa sa mga ancestor ni Jesus Christ ay isang babaeng mababa ang lipad. Okay? Na taga Jericho. Ninuno ni Jesus yon. Isa po siyang babaeng mababa ang lipad, si Rahab. Sabi ni Anthony Mercader Papeleras, sobrang hirap ako makamove on sa buhay regarding sa physical aspect, including sa usapang health status ko. Meron akong health issues at ang mindset ko ay bumabalik sa regret dahil inisip ko na kung naging active ako nung kabataan ko, balanced diet, exercise, ay hindi ko ito sasapitin. Ayan po, no? Maganda reminder yan. Pero again, kung buhay pa, may pag-asa yan. Ronald Tumbaga, moving on gamit ang positive mind na kaloob ng Diyos. Yan ang the best na technique. Praise God. Naririyang lagi siya. Nandyan lagi siya. Sa hirap at ginhawa, saya at dusa, may Diyos na laging nakaalalay sa akin. Thank you po, Lord. Ganda naman. Sabi ni Darwin Escarilla, para madali makamove on, isubmit mo lahat ng burden sa buhay, kailangan humingi ng tawad o magpatawad. Mamungay na naayos sa kagustuhan ng Diyos, forget sa mga di magagandang pangyayari sa buhay. Tama yan. Very good, Darwin. Sabi ni Ramel Maluto, magandang hapon po, para makamove on, patawarin natin ang taong may nagawang kasalanan sa atin at huwag na tayong magtanim pa ng galit sa ating mga puso. Correct ka dyan. Sabi ni Sharon Rodica, sa ngayon sinisikap ko with the help from God na mag-move on sa pag-cheat na ginawa sa akin ng partner ko for 26 years. Araw-araw nakasama ko pa rin siya at patuloy pa rin siya sa gawain niya. Ang hirap, pati 3 anak namin naapektuhan na. Another story to for another day. Pero again, Ate Sharon, hindi ko alam kung kasal kayo or nagli-live-in. Pero again, the blessing of the Lord comes in obedience. Pag nagli-live-in po, walang blessing ng Diyos yan. Sabi po sa Biblia, honor the marriage bed. So, the blessing comes when we obey God sa kanyang mga panuntunan, lalo na sa larangan ng pagiging mag-asawa. Shamir Almaro, parang lahat po na nabanggit nyo, Pastor, dala-dala ko pa. Parang ang bigat ngayon 2025. Hindi po kasi madali mag-move on at magpatawad kung maramdaman mo pa ang sakit. Pero tuloy po ang panalangin na makawala sa sabay-sabay na pinagdadaanan ko po. Yan. Shamir, sundan mo ang aking Facebook channels, pastorjeff.ph, Facebook at YouTube. Marami kong video doon about moving on. And lastly, sabi ni Soli Del Rosario, move forward at ipanalangin sa Panginoon na siya ang bahala sa lahat, manalig at kumapit ng mahigpit sa Panginoon. Iyan ang sinabi ng ating kaibigang si Soli. Yan. Okay, batiin ko lang muna yung nanay ko, nakikinig, Helen Eliscopides. Ayan. And of course, si Ate Amy Yao sa Bicol. Okay? Thank you for listening. Alright? Sino pa yung mga nakikinig na mga tropa natin? Okay, si Ramir Pascual. Thank you so much for listening as well. Ito na po ang 5 mapapalad na nanalo ng ating MX3 gift packs. Simulan namin kay Eddie Rehuso Letada. Congratulations! Ayan. Si Raven Afable, congratulations. Si Sharon Rodica, congratulations sa iyo. At of course, si Shamir Almaro. And lastly, si Darwin Flores Escarilla. Maraming salamat po. Ito gagawin yung 5. I-message nyo kami. Okay? Wag dito sa comment section. Sa i-private message nyo po dito sa Cheryl Cosim na Facebook channel. Isulat nyo po yung mga detalye nyo, name, contact number, para po matugunan namin yung aming pangako na mabigyan kayo ng prize. Ang MX3 capsule po ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet, of course, and healthy
lifestyle. Para sa mga karagdagang impormasyon, tumawag po tayo sa MX3 hotline number 0918-8888-693. Ulitin ko ha, 0918 and then 4 na 8 po kasunod, 693. Or visit nyo rin po ang ating website www.mx3.ph. Ayan o, tindi naman o, ang bilis. Sabi ng mga taga-boot, pumapayat daw po ako. Sabi ko sa buhok lang yan, okay? Kaya ganito na rin ang gawin yung buhok. Thank you, Ate Bel, sa ating hairstylist, Ate Bel Garrido ng Bench Fix Serendra. Okay, 4 minutes left. Closing statement na tayo. Ito lang ang mapapayo ko sa inyo. Lahat ng tinuro ko ngayon, information lang yan. Nasa utak nyo pa lang yan, okay? Kasi kakarinig nyo lang, okay? Ngayon, para po mag-grow, kailangan siya maging revelation. Bumaba po sa puso. Mula sa isip, oy, nalaman ko, kailangan pala magpatawad. Pero hanggang nun lang yan. In fact, alam mo naman na dati yan pero bakit hindi nangyayari? Kasi po, pag information lang, hindi nag-progress to a revelation, wala pong magiging transformation. Ang pinakamahalaga po ay yung transformation. Diyan nababago yung ating maling pananaw, maling buhay, mga vision dapat tanggalin and all, at mamuhay ng tama. So transformation happens pag merong revelation, at galing yan kay Lord, na nanggaling naman sa information. So yun lang po ang dasal ko sa inyo, na itong mga narinig nyo ay hindi lang maging stock knowledge na nasa utak nyo lang. Okay, ang ganda namang sinabi ni Pastor, magpatawad, mag-move on. Okay, hello, bakit ko papatawarin yun? So wala rin revelation. Huwag kang umasa na may mababago sa buhay mo ngayong 2025. In fact, magkakaroon na naman ako ng show na ganito 2026 at same lang ang babalikan ko. Oh, kumusta yung mga karga nyo ng 2025? Dala nyo pa ba? Malamang dala mo pa rin. Pero, kung magiging revelation, alright, yan ay magdadala ng transformation. Amen? So yan ang ipagdarasal ko ngayon sa mga nakikinig. Okay? Ipikit po natin ang ating mata except kung grab driver ka. Okay? So, kung kayo po yung nakikinig ngayon, ipikit nyo mga mata nyo at ako'y magdarasal na maging revelation yan na magdadala ng transformation. Panginoon, maraming salamat. Dahil ang plano nyo sa amin ay hindi ma-stuck dito sa buhay na nakaraan, yung karera ng buhay na nakahiga lang kami, natulog sa pansitan. Lord, gusto mo kaming may progression. Hindi perfection, Lord. Mag-progress lang kami. Kung 3 beses kami magmura sa isang araw, 2 na lang ngayon. No? Anong ganun, Lord? Gusto mo lang, Lord, nag-move on kami from bad to getting better and being the best in our lives. So, Panginoon, patawarin nyo kami, Lord, sa mga pagkakataon na ayaw na namin mag-move on, ayaw na namin magbago, nag-stuck na lang kami sa maling pananaw sa buhay. But, Lord, today, I pray, baguhin niyo po ang aming pananaw, baguhin niyo po ang aming isipan, baguhin niyo po ang aming maling diskarte, magkaroon po ang mga nakikinig ng revelation. Mula sa information na narinig namin ngayon, nawa Panginoon maging revelation na magdadala ng transformation. So salamat Panginoon sa programa rin na to. Salamat Panginoon sa aking kaibigan si Shell Cosim for having a spiritual aspect ng ganitong show. Dahil alam namin nakaka-reach out to sa eternal aspect ng buhay ng tao. More than the physical, mahalaga Lord ang eternal. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Bago po ako mag-extra in 10 seconds, again, PastorJeff.ph po ang aking Facebook at YouTube channels. Paki-like nyo lang po, mag-subscribe kayo para araw-araw nakakapanood kayo ng mga bagong video about God. Okay? So, alas 5 na. Diyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan sa ngalan ng aking kaibigang si Cheryl Cosim. Ako po si Pastor Jeff Eliscopides ng Rebuild City Church. Sagot kita.